Um, Pinaka-importante po yung salita ng Diyos. Sabi po ni Jesus, man cannot live by bread alone. At ang dami pa naman problema. No? Ang daming problema po ngayon. Every day we are being bombarded by challenges, problems, trials, socio-economic problems. Kaya baka masacrifice yung oras natin dito. No? Napaka-importante po ng word kaysa sa anumang bagay. Kaya humingi po tayo ng tulong sa Panginoon upang mag-receive po tayo. Okay, pray with me. Father, we just want to ask for your mercy and grace that we will be able to have the capacity to receive. Through the help of the Holy Spirit, may we have an open spiritual eyes, an open spiritual ears and heart. Tulungan mo kami na ma-receive yung word. Kasi ang word lang po ang pag-asa namin sa dami po ng mga dumadating na mga circumstances. And many of them are beyond our control. Kaya tulungan po kami na makaunawa. Hindi lang makaunawa, mag-ugat ang word sa lahat na makikinig. Walang sino man dito na magiging passive listener. Lahat po kami ay makikinig using our spiritual eyes, spiritual ears, at ang aming puso. Sa iyo ang papuri namin, sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing amen. Amen. Pakibate yung katabi mo bago ka maupo. Sabihin mo, happy to see you today. Sige, bago ka maupo, magkunwari ka na lang kahit hindi totoo. Alright. So, tayo po ay nag-aaral tungkol sa Book of Romans. At para po sa mga hindi po naka-attend last Sunday, bibigyan ko lang po ng review, no, yung Romans. Kasi ang ganda pong pag-aralan ng salita ng Diyos. Alam nyo, mas naiintindihan natin ang Word of God, mas nakikilala natin ang Diyos. Alam nyo ba yon? Na habang naiintindihan mo ang Bible, hindi ka lang nag-acquire ng information. No, it's not about information. It's about transformation. Sabihin nga natin, transformation. Kaya dapat po talaga ay hindi lang tayo nakikinig, hindi lang tayo nagbabasa, hindi lang tayo nagme-memorize, hindi lang tayo nagsasalita. Higit sa lahat, ginagamit po natin yung ating heart. Alright? Bilang obedient. Ito po yung ating na-discuss so far. Summary, no? Para hindi kayo ganong maiwan, especially yung mga first-timer. Ang Romans chapter 1 po, ang summary po nito ay yung the power of the gospel and the problem of sin. Yan po yung binigyan ng highlight ni Apostle Paul. Yan po dinidiscuss sa Romans chapter 1. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Subalit, meron po talaga problema ang tao. Kasalanan. Number 2, sa Romans chapter 2, basahin na lang po ninyo ha. Maganda po pagdating nyo ng bahay, pag-aralan po ninyo ang buong book of Romans. Sa chapter 2, ang binibigyan po ng highlight dito ay yung pong comparison between the hearers of the word and the doers of the word. Yan po ang summary nun. Kasi marami po nakikinig lang. Hindi ginagawa ang nadidinig nila. So pinaliwanag po ni Apostol Pablo sa chapter 2 ng Book of Romans, ano yung malaking kaibahan ng nakikinig sa sumusunod. Sa Romans chapter 3, ito po ay napaka-importante. Bakit? Dito po binigay ng Lord yung decision niya. Verdict. Okay? Final decision. Sabi po ng Diyos, no one is righteous. Walang isa mang matuwid. Wala. Kahit sino pa. Wala po nabuhay na kayang sumunod. Walang sumusunod. Buti na lang, sabi niya, but grace comes from God through faith in Jesus. Yan po ang tinatalakay sa chapter 3. Last Sunday, ito po yung ating pinag-usapan sa Romans chapter 4, ito po ay faith versus works. Meron po kasi mga tao, mga Christian, pinag-aaway po nila yan. Alam nyo ba yon na may mga tao, pinag-aaway nila yan. Sabi nila, meron akong faith, pero hindi naman nakikita yung works. Yung iba naman, sabi nila, meron akong works,
wala namang faith. So pinaliwanag po ni Apostle Paul sa chapter 4 na hindi pwedeng paghiwalayin yung faith and works. Amen. Kaya nga po sabi ng Bible, faith without works is dead. Right? At sabi pa rin po ng Bible, without faith, it's impossible to please God. Yun po ang sabi ni Paul sa chapter 4. Chapter 5, ang ganda ng pinag-aralan natin last Sunday, kung nandito po kayo, kasi extensively, diniscuss natin yung dalawang Adan. Yung unang Adan, pumasok ang kamatayan dahil sumuway sa Diyos. Yung pangalawang Adan, si Jesus, nagkatawang tao po siya. Kailangan niya magkatawang tao. Bakit? Kasi tao ang gumawa ng kasalanan. Hindi po maililigtas ng Diyos ang sangkatauhan kung nasa langit siya. Kailangan niyang pumunta sa lupa at magkatawang tao kasi hindi pwedeng ipako sa krus ang Diyos. Kasi walang kamatayan ang Diyos. So kailangan yung Diyos nagkatawang tao para i-reverse yung ginawa ng unang Adan. Yung unang Adan sumuway sa Diyos, yung pangalawang Adan sumunod sa Diyos. Yung unang Adan, siya dahilan upang tayo'y mamatay at maghirap. Yung pangalawang Adan, upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan at umalis sa kahirapan. Amen po ba? Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Okay, punta na po tayo sa Romans chapter 6. Ito po yung ating i-discuss hanggang Romans chapter 10 po tayo. Meron po kasi mga nagtatanong sa akin, paano yung pastor? Kung tayo ay naligtas dahil mabait ang Diyos, at ang sabi, kapag ikaw ay humingi ng tawad, papatawarin ka 70 times 7. So pwede ba tayong pabuhay na lang sa kasalanan? Total naman, mabait ang Diyos. Total naman, ako'y ligtas na. Okay ba yung gumawa ng kasalanan? Ito po yung sinasagot sa Romans chapter 6. Basahin natin. Verse 1 to 2. What shall we say then? Sabi ni Paul, ano masasabi natin? Shall we go on sinning so that grace may increase? Okay lang ba magkasala para lalo nating maranasan ang kapatawaran ng Diyos? Parang magandang tanong. Diba? Total naman pala, mabait ang Diyos, di magkakasala na lang ako. Kasi masarap magkasala, masarap magsugal, masarap mag-pornography. Ano sabi ni Paul? By no means. Sabi niya, hindi ganun yun. Sabi niya sa verse 2, we are those who have died to sin. Kailangan maintindihan mo na ang isang nakipag-isa kay Kristo namatay na sa kasalanan. It's a revelation. Hindi po ito religion. Hindi po ito katulad ng ginagawa natin nung araw. Sisimba ka, balik ka sa kasalanan. Mangungumunyon ka, balik ka sa kasalanan. Di ba? Magdadasal ka, balik ka sa kasalanan. Kasi po, ang sabi, ang nakipag-isa kay Kristo ay namatay na sa kasalanan. Tuloy natin ang pagbabasa. Sabi niya, how can we live in it any longer? Verse 3, lagay nga natin yung verse 3. Don't you know? Dapat malaman natin yan. Don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Sino po rito na water baptized na? Ako po na water baptized po ako noong year 2000. Mga year, pagka 1994 yata. Kung hindi ako nagkakamali. At ang sabi ng Bible, ang sino mang naging Christian, babautismohan ka, di ba? Bakit natin ginagawa yung baptism sa water? Kasi yun po ay symbolical gesture na ikaw ay namatay ng kasama ni Kristo. At kapag nilulubog sa tubig, ito'y symbol na nilibing na yung luma po buhay. Yan ang ibig sabihin po ni Paul. At ang sabi diyan, tuloy po natin, we were therefore buried with Him through baptism into death in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. For if we have been united with Him in a death like this, we will certainly also be united with Him in the resurrection like His. Nananampalataya po tayo na kung ikaw talaga ay na kay Kristo,
makakasama mo siya sa pagkamatay, makakasama mo rin siya sa muling pagkabuhay. Are you listening? For we know that our old self was crucified with Him. Naipako na po yung luma nating pagkatao kasama niya. So that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Because anyone who has died has been set free from sin. Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. Kung kayo po, nakakita na po kayo ng nilulubog sa tubig, ito po ay pinapakita na tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo. Kaya minsan may mga nanonood po sa inyo, di ba? Parang kasal yan. Nakapunta na po ba kayo sa wedding ceremony? Di ba sa wedding ceremony, maraming tao. Walang secret marriage kasi. Ang kasal po talaga, may mga bisita ka dyan, 50, 100, 500 visitors. Kung marami kang budget, nako, mas marami. Bakit po? Kasi sinasabi nyo sa mga tao na itong babaeng ito tsaka ako ay magkaisa na. Ganon ang kasal. Ganon din ang baptism. Kaya makikita nyo po sa Bible ang baptism, maraming tao. Marami. Kasi yun po ay pagpapakita na ako ay hindi na nabubuhay para sa sarili ko lamang. Hindi ba pag kinasal kayo, sino po yung may asawa na patulad ko? Hindi po ba pag kami ni Angie, nung kinasal po kami, pinapakita ko sa mga tao, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko. Meron na ako ngayong meron na akong pastora Angie. Ganun po ang nagiging Christian. Pag naging Christian ka, kaya sinasabi sa Bible na nagpapabaptize, kasi hindi mo kinahihiya na ikaw at si Kristo ay iisa na. At siyempre, nakakahiyang gumawa na ng kasalanan. Tama? Nakakahiya na gumawa ng kasalanan kasi nagpakasal na ako kay Angie . Tapos malalaman nyo, may iba akong babae. Kaya sabi po ni Paul, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay nakipag-isa sa kanyang kamatayan. At wala na yung luma mong buhay. Nabubuhay ka na para sa Kanya. By the way, ang tawag po sa atin ay bride. Ang bridegroom ay si Jesus. Alam niyo ba yon? Nakasulat po yun sa Bible. Ang tawag po sa atin ay babaeng ikakasal, the church. Okay? At si Kristo po yung bridegroom. Tingnan niyo po, ang salitang baptismo, kapatid, wala pong salitang wala pong salitang binabad. Yan po ay inimbento sa Tagalog. Pag narinig yung salitang bautismo, ang salita pong ibig sabihin, ibinabad. Halimbawa, ito pong tela na to, hindi naman po ito green. Para maging green po itong tela na to, ibinabad po ito sa merong coloring, di ba? Ang tawag doon, sa salita nung araw pa, bautismo. Yun ang tawag dito. Ibig sabihin, nilubog para magkaroon ng kakaibang kulay. Ang sino mang nabautismo kay Kristo dati, marumi, pag-ahon, iba na. Kasi ito po, hindi ito green. Nandiyan pa po ba kayo? Nahihirapan ka ba? Kasi nakikita ko iba sabi. Okay, hindi po ito green ha. Kaya po ito naging green, binautismohan. Kaya paglabas niya, green na siya. Ang sino mang na kay Kristo, nililibing ka ng kasama ni Kristo. At kung paano si Kristo, nung idilibing, bugbog, mahina, talunan, very frail, nung lumabas po siya sa libingan, isa na po siya, ibang Kristo na. Ganon po dapat ang nangyayari. Spiritually speaking. Nung ako po nakipag-isa kay Kristo at pumayag ako na mabautismuhan, nag-iba na yung buhay ko. Dati itim ako . Dati itim. Nilubog po ako. Kasama na ako namatay ni Kristo. It's a revelation, is by faith. Alright? At paglabas ko po sa dating buhay, hindi na ako itim. Nag-iba na yung naging malinis na po ako. Are you following? Kaya nga, ang sabi po ng Ephesians chapter 5, verse 18,
Hindi ka na pwedeng mamuhay sa kasalanan. Hindi na pwede. Kasi nga, pero mo, berde, ibabalik mo na naman sa ibang kulay to. Meron bang ganon? Pero mo, ikaw nilinis ka, tapos magpapakarumi ka na naman. Yun ang sabi ng Bible. Kaya sabi ng Ephesians chapter 5, verse 18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Huwag kayong magpakalulog sa alak na humahantong saan? Debauchery. Ano ba ibig sabihin ng debauchery? Yung nakakalimutan mo ang kagandahang asal. Nakakita ka na ba ng laseng? Di ba? Pag nakakita ka ng laseng, hindi mo na yan ma-identify kung mataas pinag-aralan niya kasi nagiging bastos. Debauchery yon. Ako, may mga kaibigan ako, engineer, may kaibigan ako, doktor, may kaibigan akong mga mayayaman, nag-aral sa UP, nag-aral sa Lasal. Pag nalasing, grabe, ang bastos. Daig pa yung walang pinag-aralan. Yun ang ibig sabihin ng debauchery. Huwag kayong maglalasing, sabi po ng Bible. Kasi ang paglalasing ay umahantong sa kawalan ng katinuan. Yung iba, bakit? Ba't ka nabuntis, sister? Kasi uminom lang kami. Diba? Lumaki na tiyan ko. Diba? Meron ka mga nadidinig na gano'n. Sa'yo. Diba? Bakit ikaw nasangkot ka? Bakit ka nabilanggo? Kasi nag-inuman kami. Hindi ko na alam, ginagawa ko. Yun ang ibig sabihin ng debauchery. Kaya huwag kayong maglalasing sa alak. Sa halip, ito po sabi. Come on, read with me. Instead, be filled with the Spirit. Magbabad ka every day. Hindi water baptism na to ha. Hindi ito water baptism. Kasi ako, isang beses lang po ako nilubog sa tubig. Isang beses lang. Pero araw-araw, nagbababad po ako sa presensya ng Espiritu ng Diyos. Yun ang sabi. Pero dati po, ako'y 20 years, lasing ako every day. Si Pastor Rudy po, bago po ako naging Christian, ako po ay babad sa alak. Lasing ako every day, lasing. Pero nung kami po ng Panginoon, nagkaisa po kami, naintindihan ko din ako pwedeng magpatuloy sa ganong klase ng buhay. Kasi ako po'y namatay na. Namatay na ako sa paglalasing, namatay na ako sa pagsusugal, namatay na ako sa pagmumura, namatay na ako sa pagnanakaw. At ngayon, nilubog na po ako. At siyempre, 37 years, ang sabi, be filled. Sabihin mo nga, be filled. Sabihin mo nga, be filled. Everyday yan. Hindi ka everyday nagpapabautismo ha. Pero ang sabi ng Bible, dapat lagi kang nakababad, nakalubog sa presensya ng Diyos. Doon ka hindi makakapambuhay sa kasalanan. Kaya sabi, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? Siyempre hindi na. Bakit? Kasi meron ang Espiritu ng Diyos na pwedeng magbago ng buhay natin. If you will be filled, nandiyan pa po ba kayo? Tanungin ko kayo. Eto, may tanong po ako. Ano masarap na barbecue? Ano masarap na barbecue? O teka muna, nakabanggit ako ng pangalan. Yung katabi mo parang nag-isip na ng tanghalian. Ano masarap na barbecue? Yung papahiran mo siya ng sauce habang iniihaw o ibababad mo siya ng magdamag tsaka mo ibabarbecue. Ano masarap? Yung iba, parang hindi mo yata naintindihan yung tanong ko. Alam niyo, kaya po ako alam niyo ba kung ba't ako nagtatanong? Para gumana yung utak mo. Tingnan mo yung katabi mo kung may utak. Okay, tingnan mo yung katabi mo. May utak ka ba, sister? Kaya ako nagtatanong kasi yung iba nakikita ko. Ganyan eh, oh. O, tatanong ko ulit ha, tatanong ko ulit. Para tingnan mo yung katabi mo ha, kung mapag-iisip ha. Ano masarap? Barbecue na pinapahiran lang o barbecue na ibinabad magdamag tsaka mo iba-barbecue? Ayun, nag-isip, may utak. May utak pala siya, oh, may utak. Siyempre naman, mas masarap yung barbecue na ibinabad magdamag. Yung born again na babad sa Diyos, babad sa prayer, babad sa Espiritu. Siyempre, pag sinabing filled with the Spirit, binababad mo yung sarili mo sa panalangin. Pag nandito ka sa church,
Di ba? Every Sunday, nagbababad ka rito, nakikinig ka, nagpe-praise and worship ka. Right? Yun po ang sumasarap ang buhay. Yun ang magandang buhay. Hindi mapait. Hindi matabang. Kasi minsan walang kwenta yung barbecue na inihaw, tapos pinapahiran lang. Mas gusto ko kasi pag si Angie, si Pastora, gumagawa siya ng pork chop, gusto ko ibababad kasi mas masarap ang lasa. Kaya marami kang makikita ng mga nagsisimba, walang kakwenta-kwenta ang buhay. Kasi hindi nila ginagawa na araw-araw, ibababad mo ang sarili mo sa prayer, salita ng Diyos. Pag nagsimba ka lang every Sunday, walang kwentang buhay yan. Religion yan. Religion. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Ang religion has no power to change you. Only the power of God can change you. Kung gagawin lang natin yan. Kung marirealize mo lang, hindi na ako magtutuloy sa kasalanan. Paano mo nagagawa? Because every day, intentionally, you are being filled. You're asking God, Lord, fill me with the Spirit. Magpe-pray ako. Babasa ako Bible. Lord, help me. Hindi ka na talaga babalik sa kasalanan. Nandiyan pa po ba kayo? Alright? Because Christian life is not about earning salvation. Ito po ang issue sa chapter 6. It's not about earning salvation. It's about living from salvation. Teka muna, siguro yung iba sa inyo, para maintindihan nyo tong phrase na to, ganito kasi yun. Kapag ikaw karpintero, okay, karpintero ka na, hindi mo pinipilit gumawa ng silya. Kasi natural na sa iyo eh. Di ba, karpintero? May kilala ba kayo karpintero? Yung kahit, alam mo, kahit di pa kumakain yan, pag gumawa ng lamesa, ang ganda ng lamesa, di ba? Kahit may problema yan, ha? Karpintero, kahit may problema yan, pag gumawa yan ng lamesa, okay yan. Ako kasi, pag gumawa ako ng lamesa, malamang maigsi yung isang paa, di ba? Kasi hindi mo na karpintero. Hindi ko kasi pinipilit magkarpintero. Hindi kasi ako karpintero eh. Kaya kahit anong gawin ko, maigsi yung isang paa. Pag pinutulan ko naman dito, dito naman iigsi. Kaya yung lamesa ko, hanggang dyan na lang yung upo. Bakit? Hindi naman talaga ako karpintero eh. Kaya hindi ko pwedeng pilitin, kahit anong pilit, hindi ko kayang gumawa ng lamesa. Pero yung karpintero, grabe, natural na natural sa kanya yan. Ang gandang panoorin. Ang Christian, hindi mo pinipilit gumawa na mabuti. It's natural for you. Hindi mo pinipilit na magpakabait. Pinabait ka na ng Diyos. Kaya it's natural for you. Kaya magtataka ka, at di na nagmumura yan. Pinilit niya ba? Hindi. Because he's living from salvation. He is not trying to earn. Hindi niya pinipilit na wag magsinungaling kahit anong pilit mo. Ako po, nagpipinitensya po ako doon dahil ayoko na magsugal. Kahit anong pinitensya ko, tuwing Biyernes Santo, balik pa rin ako sa sugal kasi hindi pa naman talaga ako Christian. Pero nung Christian ako, parang tinulungan ako na gumawa ng mabuti. Hindi dahil magaling ako kundi because of the Spirit of God. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Sige, palakpakan natin ang Diyos. Yung doktor, kahit ano yan, kahit puyat. Tingnan mo yung doktor, kahit puyat yan. Mag-o-opera yan kasi doktor talaga yan. Hindi mo naman pwedeng piliting, mag-o-opera ako. Di ba? Mag-aaral ako para mag-opera. Hindi mo magagawa yun. Bago ka makapag-opera, doktor ka na talaga. Bago ka makalaya sa kasalanan, Christian ka na talaga. Amen. That's number 6. Punta na po tayo sa 7. Alright? Romans chapter 7. Meron pong sinabi po dito, si Pablo, na problema nating lahat. Problema ko rin to hanggang ngayon. Sabi niya, verse 15, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Sabi niya, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sino rito? Katulad siya ni Pablo. Sabi niya,
Hindi ko maintindihan sarili ko. Naiinis ako. Bakit? Kung ano yung ayaw ko, yun ang nagagawa ko. Yung mabuti, hindi ko magawa. Normal ba yon? Yes. Bakit? Papaliwanag po ng verse. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good as it is. Verse 17, as it is not, I no longer, I myself who do it, but it is sin living in me. Makinig po kayo mabuti, mga kapatid. Lahat po kayo, pati si Pastor Rudy, hanggang nandito po tayo sa lupa, hindi po nawawala yung kasalanan sa loob. Yes, pinatawad na po tayo. Pero meron tayong sinful nature. Sabihin mo nga, sinful nature. That's the reason why the devil keeps on tempting you. Bakit hindi ka tinitigilan ng demonyo na tuksuhin? Because there is sin living inside of you. Kung wala kasalanan, anong saysay para tuksuhin ka? Ama, does it make sense? Yes. Kaya si Pastor Rudy, tinutukso po ako. Baka kasi akala nyo, hindi ako tinutukso. Tinutukso po ako sa maraming paraan. Because alam ng demonyo na meron sa loob ko na nakatira. The sin living in me. Kaya araw-araw na labanan yan. Araw-araw na prayer. Fasting. Di ba? Basa ng Bible. Aral ng Bible. Memory verses. Simba. Counseling. Discipleship. Why? Kasi hindi mo kaya magpakatino. Because there is a sin living inside of you. Yan katabi mo, tingnan mo. Tingnan mo yung katabi mo. Ang ganda ng itsura, no? Pero grabe, nakatira sa loob niya. Nakakatakot. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang hindi pa naliligo, tama? Kaya kita mo, ba't nagsisimba yan? Akala ko ba born again yan? Bakit nagmura? Di ba? May ganon? Hello, tama po ba? Hindi ba nagsisimba yan sa dulos, di ba? Ba't ganon? Nakikipag-away. Ano sabi ni Paul? Naiinis nga ako sa sarili ko eh. Kasi ayoko makipag-away. Bakit natukso ako makipag-away? Because of the sin living in you. Pag yan kapatid, hindi mo yan nilabanan intentionally, i-conquer ka dyan. Kaya may nagbabackslide. Alam niyo yon? Kaya may nagbabackslide. Ako po, 37 years, hindi po ako nag-backslide. Bakit po? Kasi nga, sinunod ko yung nakasulat sa manual. Ang sabi kasi ng manual, ano yung manual? Bible, be filled with the Spirit. Pray without ceasing. Study the Bible. Fasting, di ba? Pa-disciple ka. Lahat po ng sinasabi ng Bible, I tried as hard as I can by the grace of God na i-apply ko sa buhay ko. Kaya nagbabasa po ako ng Bible, nakikinig ako ng Bible, nagsasalita ako ng word, nagme-memorize ako ng verse, nagsusulat po ako ng salita ng Diyos, at higit sa lahat, nilalagay ko sa puso ko. Kasi out of the abundance of your heart, your mouth will speak. Kaya nawala yung pagsisinungaling sa akin, nawala yung pagmumura. Kahit tuksuhin ako ng demonyo, kahit galit na galit ako, hindi ako magmumura. Bakit? Kasi out of the abundance, ano laman ng puso mo? Lalabas sa bibig mo. Andiyan pa po ba kayo? Kaya makikita po, dami nagsisimba, hanggang kayo nagmumura pa rin. Nagsisimba pero nagsusugal pa din. Nagsisimba, umiinom, naglalasing pa rin. Bakit? Kasi nga po, hindi siya naniniwala. Hindi siya naniniwala sa Bible. Nagbabasa siya pero hindi siya naniniwala. Nagsisimba siya pero hindi siya naniniwala. Ang sabi ng Bible, kahit anong simba mo, kahit anong itsura mo sa labas, there is a sin living inside of you. Mabait na asawa, ba't ng babae? Diba? Nakakabalita ba kayo? Ang bait-bait yan. Bakit siya nagkaroon ng babae? Sin inside of you. Kaya kailangan yan. Grabe, matinding labanan yan. Everyday labanan yan. Spiritual battle yan. Hindi titigil ang demonyo. Kasi alam ng demonyo, pag ikaw nagkasala, ahadlangan niya ipagpapala.
Gustong-gusto ng demonyo, magkasala ka, huwag kang tumino, huwag kang bumait, kasi lahat ng blessing mo, wala, hindi talaga dadating. Ano sabi ni Paul? Tuloy po natin sa verse 24. Kukulangin ako sa oras, kaya talo na tayo sa verse 24. Sabi ni Paul, si Pablo to ha, mga kapatid, si Pablo to ha. Ibig sabihin si Pablo, pinakamagaling, favorite ko siya. Alam niyo si Pablo, sa lahat ng apostol, favorite ko yan. Pero sabi niya, what a wretched man I am. Sabi niya, grabe, napakasama ko. Who will rescue me from this body that is subject to death? Sabi sa verse 25, thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Yes, there's a sin living inside of you. Yes, there's a devil that will never stop tempting you. May demonyo talaga, may demonyo na hindi titigil. Sino magliligtas sa iyo? Tsaka sa akin. Salamat sa Diyos sa pamamagitan ng aking Panginoong Yesus. Alright? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya po, sabi ng Bible, Christian life is not free of struggle, but learning where victory comes from. Sinasabi po ng Romans chapter 7 na ang buhay Kristiyano ay hindi ligtas sa tukso. Kapatid, magpakatatag ka sa pananampalataya. Kasi talagang hindi ka titigilan dahil galit na galit ang demonyo sa iyo. Mula nung nakipag-isa ka kay Kristo Jesus, galit na galit siya sa iyo. At gagawin niya ang lahat ng paraan upang mapalayo ka sa Diyos. Kaya Christian life is not free of struggle, but learning where victory comes from Jesus. It's not from you, it's not from your education. Kahit anong ganda ng pinag-aralan mo, hindi mo kayang umalis sa kasalanan. Kahit anong talino mo, kahit anong dami ng pera mo, wala kang lakas. Because there is sin, mas makapangyarihan yan sa pinag-aralan mo. Masyadong matindi yung sinful nature. Kahit na born again na po ako, anytime, just at the right moment, babalik ako sa kasalanan. Anytime. Pag ako, si Pastor Rudy, 37 years na po akong born again. But given the right opportunity in my weakest moment. Kasi ang iniintay lang naman ng demonyo sa iyo opportunity. At your weakest moment. Kailan yon? Kailan yung weakest moment mo? When you stop praying. When you stop studying the Word. When you stop worshiping God. When you stop obeying God, that's your weakest moment. Kaya kita mo, maraming born again, di makalis-alis sa kasalanan. Sabi nila, Pastor, gusto ko talagang sumunod sa Diyos, kaya lang hindi ko magawa. Sisinungaling ka. Nagsisinungaling ka talaga. Kasi kung gusto mo talagang umalis sa kasalanan, tulungan ka ng Diyos. Tulungan ka talaga. Kasi si Jesus ang pag-asa mo. Amen. Alam ko kung saan nanggagaling ang tagumpay ko, hindi sa pinag-aralan ko, hindi sa tagal kong pagpapastor. Kaya nakakabalita kayo, di ba? 50 taong pastor nahulog sa babae. Nakabalita ba kayo na? Yes, daming gano'n. Nakabalita ba kayo? Sa music ministry, nahulog sa kasalanan. Daming ganyan. Ang sipag-sipag magsimba. Grabe, linggo-linggo nagsisimba. Bakit gano'n? Ba't gano'n siya? Ang daming gano'n. Bakit po? Kasi pinipilit nilang labanan ang kasalanan. Hindi po nila labanan ang kasalanan. Malapit ka sa Diyos, Jesus. Because of your own strength, wala kang kapanapanalo dyan. Ano sabi ni Paul? I know where my victory comes from. Hello? Kasi yabang siguro, no? Siguro yabang ni Pastor Rudy. Kasi lasenggo ko, di ba? Nakalaya ako sa paglalasing, pornography, pagdanakaw, pagsusugal. Ang yabang ko siguro, no? Pastor Rudy, paano ka nagbago? Alam niyo naman tayo, siyempre, di ba? Palakasan lang.
Grabe siguro, ang yabang ko talaga. Pero simple lang, pag may nagtanong sa akin, ang Panginoong Jesus talaga. Siya talaga tumulong sa akin upang ako'y makaalis sa bilangguan ng kasalanan. Come on, give the Lord the praise. Come on. Thank you, Lord. Praise Jesus. Romans chapter 8. Ito po ang tawag dito nila, greatest chapter in the Bible. Okay? Take note. Romans chapter 8 is the greatest chapter. Okay? Special po itong Romans chapter 8. Out of the 66 books, out of 16 chapters in the book of Romans, Romans chapter 8 specifically is so special. This is the greatest chapter in the Bible. Why? Kasi sa nakasulat, tingnan niyo po sabi. Verse 1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Now, hindi bukas. Kayo magnanakaw sa krus, ano nangyari sa magnanakaw? Pumasok ng langit. Kasi pag ikaw ay under condemnation, off limits ka sa langit off limits bawal pumasok sa langit if you are under condemnation. Kasi meron kang kasalanan. Salamat sa Diyos. Now. Sabihin mo nga, now. Hindi next year. Hindi pag namatay pa ako. Yung turo sa Katoliko. Di ba turo sa Katoliko ganito? Paano ka magiging santo? Sa Katoliko, paano sila nagiging santo? Kasi pag namatay yung isang tao, iintay sila ng miracle. 100 years, 300, katulad si Padre Pio. Alam niyo si Padre Pio, isang paring Katoliko, ginawa nilang santo yon. Kasi pagkatapos mamatay ni Padre Pio, mga 400 years na patay, yung daw kanyang dugo ay may healing power. So marami silang nakita, nag-imbestiga po ang Vatican at napatunayan nila na itong si Padre Pio, kahit patay na, kapag humawak sa kanya, gumagaling. Ginawa po nilang santo. Marami, di ba? Maraming santo. Babaeng santo, lalaking santo, minsan pa nga santong kabayo, banal na aso. Sa Bible, ngayon pa lang, nabubuhay ka pa lang sa daigdig. Ang tawag sa iyo ay banal. Why? Because your sins are forgiven. Binura ang kasalanan. Kaya now, ngayon now. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa magnanakaw, ngayon din, isasama kita sa pupuntahan ko. Bakit? Kasi nga, there is now no condemnation sa sino man na nakay Kristo Jesus. Ang lahat ng nakay Kristo Jesus, nakipag-isa, nakipagkasal, tinanggap mo yung kanyang proposal, niligawan ka ni Jesus. Sabi ni Lord, I love you this much, Rudy. Nung una, hindi ko iniintindi si Jesus. Hindi ko siya iniintindi. Kasi lokong-loko ako sa babae, lokong-loko po ako sa sugal, lokong-loko ako sa paninigarilyo, pag-inom, pakikipag-sex. Hindi ko iniintindi. Si Jesus, nililigawan niya ako. Hindi ko alam. Masasabi lang niya, mahal ka ni Jesus. Sabi ko, isa ka na yan. Hindi ko alam na nililigawan pala ako ng Panginoon. Diba? At lahat ng iyon, handa niyang ibigay para sa iyo at sa akin. Kaya lahat po na nakipag-isa kay Kristo, I said, yes. Yes, Lord. Naniniwala ako sa iyo. 1989. November 1989. Sinagot ko po si Lord. Dahil naintindihan ko, mahal ako ni Jesus. At mula noon, ang sabi ng Bible, from that time on, hindi na po ako i-condemn ng Diyos. Why? Because of the law of the Spirit who gives life, as yet has set you free from the law of sin and death. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. No partial condemnation, hindi partial.
Hindi less condemnation, zero. Zero condemnation. Walang pwede magsabi sa'yo, masama kang tao, ba't ka nagsisimba? No, my sin had been paid in full. Kaya sabi nga ni Jesus, it is finished. Tapos na, walang hindi tinapos si Jesus. Siniguro po ng Panginoon bago siya umalis sa daigdig na to. Tapos na. Dahil sa kanyang sacrifice, dahil sa kanyang banal na dugo. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And anyone who believes and trusts in Him will never be condemned. Diretso ka sa langit. Actually, pag namatay ako ngayon, ang sabi, to be absent in the body is to be present with the Lord. Ibig sabihin, lahat na kay Kristo, pag ako namatay ako ngayon habang nagsasalita ako, wag naman sana. Hindi pa ako sumasayad dyan, nandun ako kay Lord. Yun ang sabi ng Bible. To be absent in the body is to be present with Jesus. Lahat, ayun na, tapos na ba ako? Tapos na. Di pa, unang bagsak pa lang yan. Basta 3 bagsak, titigil na po ako. Lahat na kay Kristo, hindi ka na mag-iintay na gawing santo. Ito si Ramon Yan si Brother Ramon. Dapat ang tawag diyan, Saint Raymond. Lahat na kay Kristo, wala nang bahid kasalanan. Hindi na mag-iintay ng 300 years para si Pastor Rudy i-declare ng dulos, ay si Pastor Rudy, grabe, namatay si Pastor Rudy. Tapos lahat ng humipo sa ataol ko, mahaba ang buhok. Ay, grabe. Gawing santo yan. Hindi na ako mag-iintay ng ganon. Hindi talaga. Kasi nga sa Catholic Church, ganon yun eh. Lahat po na naging santo sa kanila, nag-intay ng 100 years, 200. Yung si Kia de los Santos, si Kian, yung napatay ng mga pulis, mag-iintay sila ng miracle doon. Pero ginawa na po nilang santo yon, di ba? Siya po ang Diyos santo ng mga adik, ha? Siya po ang mga santo ng mga adik. Sabihin mo sa katabi mo, pwede kang magdasal doon. Okay? Hindi ba dideclare na po siya? Siya po ay nire-recommend sa Vatican sa mga matitino nating politiko na gawing santo. Ano po yun? Ipinasok na po yun, ha? Sa totoo lang po, si Kian de los Santos na napatay ng mga pulis, ay ipinasok na po ang recommendation, dumaan dito po sa CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, para po aprobahan ng Vatican. Pero maghihintay po sila ng process. Kailangan yung patay na batang yon, pag may humawak sa kanya, libingan at nagdasal, hindi na po siya magiging addict. Dapat gano'n. Magiging poser na po siya. Hindi, ganun po talaga process sa Vatican. Matagal po yan eh. Hindi katulad sa Bible. Sa paniwala po kahit hindi. Ang tawag sa iyo at sa akin ay righteous. Ano ibig sabihin ng righteous? Walang nagawang kasalanan because of Jesus Christ. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, Santa, ewan ko ano pangalan, Santa Divine. Tawagin nyo si Divine. Santa, hindi na Sister Divine niya, Santa Divine. Alright? Okay? Kaya po, there is no partial condemnation. Actually po, sabi ng Bible, ang impyerno ay hindi po ito lugar kung saan dinadala ng Diyos sa mga taong galit siya. Wala hong ganon. Akala kasi ng marami, pag ikaw galit sa iyo ang Diyos, grabe, aabangan niya magkasala ka, paparusahan ka niya. Hindi mo talaga. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kahit ano pa kapalpakan ng ginawa mo, hindi na mabawasan. At hindi niya gusto pumunta ka ng impyerno. Actually, ang impyerno po, pumupunta po doon ang mga tao na pinili nila na sila ang magbayad ng kanilang kasalanan. Instead of trusting Jesus na binayaran na ni Jesus ang kasalanan ko. Kaya marami pupunta ng impyerno kasi gusto mo bayaran mo yung kasalanan mo. Sige, go ahead. Go ahead, pay the penalty of your sin. Kaya nga lahat na nasa impyerno, hindi sila naniwala, ayaw nilang tanggapin na si Jesus nagpunta sa cross because He loves you so much that He is willing to die on the cross. He is willing to die and shed His blood so that the penalty of your sins
may be accounted for. Kaya ka pupuntang langit kasi binayaran ni Jesus ang kasalanan mo. Ang pupunta ng impyerno, yung mga taong gusto nila, sila magbayad. Kaya lahat ng pupunta sa impyerno, andun sila ngayon. Binabayaran nila ang lahat ng parusa sa halip na kay Jesus. Ang sabi ng Bible, kinuha ni Jesus ang lahat ng parusa na para sa akin. At wala akong ginawa kundi maniwala lang. Lord, napakasama akong tao. Salamat po. Binayaran mo kasalanan ko. Yun ang sabi ng Romans chapter 8. Nandiyan pa po ba kayo? Romans chapter 9. Dito po, hindi na po ako gano'ng magtatagal dito. Kasi po, hindi, ibig sabihin hindi ako magtatagal, mamamatay na ako, iba iniisip niyo. Hindi na ako magtatagal sa chapter 9. Kayo naman, no? Okay. Kasi po, ito'y tungkol sa Israel. Kasi hindi naman kayo ganong, di ba? Hindi naman kayo ganong interesado sa Israel. Pero yung pong chapter 9, it talks about sa nation of Israel. Basahin ko lang po, basahin ko lang. Pero hindi na po ako ganong mag-explain. Romans chapter 9, 3-5. Sabi ni Paul, for I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race, the people of Israel. Sabi po niya, kung ako lang masusunod, ako na lang talaga sumpay ng Diyos. Ako na lang talaga putulin ng Diyos para lang maligtas yung aking kababayan, ang aking bansa. Mahal na mahal ni Paul ang kanyang kababayan. Sino rito nagmamahal ka sa Pilipinas? Kaya alam nyo, kaya ako nanggigigil ako kasi mahal ko po ang Pilipinas eh. Si Paul, sabi niya, mahal na mahal ko ang Israel. Kung pwede, ako na sumpain. Kung pwede, ako na pumunta ng impyerno, kapalit ng aking bayan. Sana dito sa dulos, no? Sana kayong taga-dulos, meron din kayo pagmamahal sa bayan natin na para gusto mo makita ang taga-Nabotas maligtas. Sa Nabotas po, meron 270,000 ang population dyan sa Nabotas. Taga-Nabotas po ako eh. Ang Naboteño po, 270,000. Ang born again po sa Nabotas, ang born again, makinig kayo mabuti. Ang born again po sa Nabotas, 20,000. Ibig sabihin, ang pupunta sa impyerno sa taga-Nabotas, 250,000. Yun po ang totoo. Yun po ang totoo doon. Sa Malabon, 1,000,000 mahigit ang tao rito sa Malabon eh. Pero pag kayo po kumonsulta sa mga nag-aaral ng data, nagsisurvey, ang Christian po sa Malabon ay wala pa pong 100,000. Mahigit 1,000,000 na tiga Malabon pupuntang impyerno. Kaya po, the message of the Bible is so important that it should not be kept on ourselves. Masyadong importante ang tinuturo ng Bible na hindi mo pwedeng sarilinin to. Anong klase kang tao? Anong kaklaseng tao? Halimbawa, nakatuklas ka ng gamot sa cancer, gumaling ako sa cancer. Hindi ko pagsasabi. Ako kasi, nagamot po yung sakit ko eh. Papunta akong impyerno eh. Sama-sama akong tao. Ginamot ako ng Panginoon. Hinugasan ako ng kanyang dugo. At nalipat ako, nagtitirhan. Pag namatay po ako, actually hindi nga ako mamamatay. Lilipat lang ako ng address. Pag namatay po si Pastor Rudy, huwag niyo sabihin, namatay na si Pastor Rudy. Huwag niyo sasabihin gano'n, hindi ako namatay. Lumipat lang po ako ng address kasi hindi ako mamamatay kailanman. Hindi talaga. Yun talaga, yun ang totoo talaga doon. Hindi po ako mamamatay kasi ang sabi ni Jesus, ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay siya, muli siyang mabubuhay. Hindi ka mamamatay talaga, kapatid. Immortal ka. Okay? Pag na kay Kristo ka, wala kang kamatayan. Kaya huwag niyo sasabihin, pag napalitaan niyo namatay ako, huwag niyo sabihin, ay sa Pastor Rudy namatay. Sasabihin niyo lang, hoy, nag-iba na ng address. Pastor Rudy, umalis na sa mundo, umalis na siya dito sa mundo. Lumipat na siya na talagang tirahan niya.
Ganun po talaga yun. Yun po talaga ang totoo na mga kapatid. Kaya hindi ko talaga pwede payagan na ang ganda-ganda ng tinuturo ng Bible paano maligtas. Gaano kamahal ng Diyos ang tigam na botas, tigam malapod, tigam kalookan, yung mga makasalan. At tapos sasarilinin ko lang, anong klase naman akong tao? Diba, anong klaseng tao? Kaya sabi po ng Bible, sabi ni Paul, mahal na mahal ko ang bansang Israel. Okay? Romans chapter 10. Punta na po tayo sa Romans chapter 10. Meron pa po akong 15 minutes. Kaya pa ba? Tingnan pa yung katabi mo. Kaya pa ba? Tingnan mo yung katabi mo. Baka, minsan may naglalambitin na maliliit na demonyo rito sa mata niyan. Okay? Kasi may nakikita ako sa likod. Tinatawag na ako eh. Sabi niya, okay, pakigising. 15 minutes na lang. Konti tsaka na lang. 15 minutes. Okay? Romans chapter 10. Ito na lang po ang huling-huli. Ang tawag po rito, ano yung chapter 8? The greatest. Alright? The greatest chapter. Ito pong Romans chapter, the clearest. Pinakamalinaw. Alright? Pag binasa niyo po ito, malinaw kung paano naligtas ang tao. Romans chapter 10. Let's read. Romans 10, 11, 12, 13. As the scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. Again, it's by grace, it's by faith. You never earn it. Hindi ito galing sa iyo. Hindi mo ito pinaghirapan. Libre po ito. Regalo. Wala kang ginawa. Naniwala ka lang. Lahat ng hirap ginawa ni Jesus. Wala kang kahirap-hirap. Kasi sabi ng Bible, anyone who believes in Him will never be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. Gentile tayo yun ha. Tayo. Dalawa lang ang klase ng tao sa mundo, the Jews and the Gentile. Pag hindi po kayo pinanganak, hindi Hudyo ang nanay at tatay mo, ang tawag sa atin, Hentil. Alright? Kasi hindi tayo yung chosen people. Hindi tayo yon. Ang chosen people ay Jew sa Israel. Alright? There is no difference between Jew and Gentile. Bakit po? Kasi sa Hudyo binigay ang utos ng Diyos. Sa kanila binigay ang sasamba sa templo. Sa kanila binigay po ang biyaya. Sila yung tinawag, inampon. Pero sabi ngayon, dahil kay Kristo, the same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on Him. Verse 13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. This is the most clear, the clearest passage about salvation. It's purely by grace. It's purely by mercy. Wala kang magagawa. Hindi ka pwedeng magyabang. Hindi ka pwedeng sabihin, oy, 37 years ako nagsisimba every Sunday dapat lang ako pumunta ng langit. Wala akong karapatan nun. It's by grace. Kasi naniwala lang ako. At tulad ng magnanakaw sa krus, sabi niya, Jesus. Yun lang. Yun lang. Ang sabi niya, Jesus. Huwag mo akong kalilimutan. Ano sabi ni Jesus? Dahil narinig niya yun. Everyone who calls on the name by faith. By faith, you believe. By faith. Ang sabi po ng magnanakaw, Jesus. Ano sabi ni Jesus? Today, you will be with me. Walang pwedeng humarang sa'yo sa pearly gates. Walang pwedeng humarang sa'yo sa langit. Pagdating mo ron, pag may nagtanong, ba't ka nandito? Ano sasagot ng magnanakaw? Hindi ko nga alam eh. Aba, di ba tama? Kasi papasok po siya sa langit. Eh siyempre, may bantay doon eh. Oh, ba't ka nandito? Di ba kriminal ka? Ba't ka napasok dito? Ano sasagot ng magnanakaw? Hindi ko nga alam eh. Anong hindi mo alam? Basta alam ko lang, tinawag ko yung pangalan ni Jesus. Sabi ko lang, Jesus, wag mo naman akong kalilimutan pag naghahari ka na. Eh sumagot siya eh. Ang sabi niya, ngayon din, isasama kita sa pupuntahan ko. Ito yung sabi, everyone who calls on the name of the Lord with faith will be
saved. Ano ibig sabihin by faith? Wala kang ipagmamalaki. Wala kang ipagyayabang. Aminin mo na hindi ka dapat sa langit. Aminin mo na wala kang kayang gawin. Ginawa lahat ni Jesus. Inilabang ka ng bugbugan. Inilabang ka ng patayan. Nagkabasag-basag ang mukha niya. Sinaksak siya sa tagiliran. Ipinako ang kamay, paa niya. At nilagyan siya ng korona upang ikaw at ako ay pumasok sa buhay na walang hanggan. Pakasimple lang po. Alam mo itong verse na to, the verse is so simple that even an elementary student can understand. Napakasimple. Kahit batang maliit, maintindihan niyo to. Itong verse na ito, hindi na pinahirap. Ang sabi lang, tumawag ka lang sa akin. Call on the name of the Lord. Andiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Hindi po ba tumayo po tayo lahat? Alam niyo, sa mga born again na rito, sa mga born again na, kung seryoso po kayo, halimbawa, ano ba kailangan natin para mabuhay everyday as human beings? 4, di ba? Ano kailangan mo para mabuhay dito sa lupa? Ano kailangan mo? Hangin, tubig, araw, at pagkain. Right? Tama? Mabubuhay ka kahit walang pera. Kunyari, wala kang pera, hindi ka nag-aral, mabubuhay ka basta may oxygen. Sino rito, bibigyan kita 1,000,000 ngayon, pero hindi ka hihinga ng 1 oras. Kasi kahit marami kang pera, pag walang oxygen, mamatay ka, di ba? Kahit wala kang pera, basta meron kang tubig, mabubuhay ka. Kahit wala kang pera, hindi ba taas pinag-aralan mo, pero meron kang kinakain, konti-konti, mabubuhay ka. Kahit wala kang pera, kahit wala kang mataas na pinag-aralan, pero merong araw, alam niyo yung araw, kasi yung 4 na yan, ang kailangan ng isang human being para mabuhay dito sa daigdig na to. So kung Christian ka, paano tayo nabubuhay ng maayos habang hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon? 4 din ang kailangan natin. Ano yung una? Air. Ang sabi po ng Genesis chapter 2 verse 7, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Walang buhay. Wala siyang buhay kasi siya po ay lupa. Pero hiningahan ng Diyos. At siya ay nagkaroon ng buhay. Hindi ko alam sa inyo, pero every day, every morning, hindi ako pwedeng hindi magpapasalamat sa Diyos. Kasi kaya lang po ako nagising ngayong umaga, hiningahan po ako ng Diyos. Totoo po yan. Pag gusto ka ng patayin ng Diyos, wala na, hindi ka na niya hihingahan. Kasi ang hininga mo, whether you believe it or not, yung iba kasi sa atin, we're taking it for granted. Alam niyo, marami po sa atin, hindi ko alam, pero kung matampuhin si Lord, alam niyo kung matampuhin lang ang Diyos, marami sa inyo, nagtatampo na si Lord sa inyo. Buti na lang, hindi siya matampuhin. Bakit? Pero mapag-gising mo sa umaga, hindi ka man lang makapagpasalamat. Kasi kaya ka nga nagising kasi hiningahan ka ng Diyos, the breath of life. Yun ang totoo dyan. Yun ang totoo. Kaya kita nyo, marami po baka tao, nasintonado na. Nasintonado na yung keyboard natin. Tatapusin ko na, nasintonado na. Marami sa inyo, parang baliwala lang ang Diyos, no? Hindi nyo man lang siya maalala every morning, Lord, thank you po. Breath of life. Pangalawa, water. Pwede kang mabuhay ng walang tubig hanggang 40 days. Beyond 40, 50 days, mamamatay ka na. Kasi madidehydrate, kailangan mo kasi tubig. Kasi 90% of our body consists of water, right? 90% ng katawan natin ay tubig.
Kaya hindi ka pwedeng mabuhay ng mahigit 40-50 nang walang tubig. Pero tingnan nyo, sabi ni Jesus, whoever believes in me, the scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Diba? Kaya alam nyo, marami sa inyo, uhaw na uhaw kayo, di ba? Ano pakiramdam mo? Hindi ka parang nauuhaw. Saan? Recognition. Gusto mo lagi masaya. Di ba? Kasi parang nauuhaw ka sa pagmamahal ng tao. Kaya di ba naghahanap kayo ng bagong boyfriend, bagong girlfriend. Bakit? Kasi nga gusto mo, nauuhaw ka kasi sa pagmamahal. Mali nga mali. Kasi walang anumang bagay sa bundok ito na pwedeng makatugon sa iyong thirst. Sabi lang ng Panginoon, sa Kanya lang talaga pwede. Kasi pwede kang mauhaw sa bagong damit, bagong bahay. Di ba pag luma na bahay nyo, luma na. Gusto ko, alam mo, sasaya ko pag gumanda. Di ba ganun tayo? Kasi akala mo, bagong bahay will quench your thirst. Bagong kotse, bagong trabaho, bagong sapatos, bagong kaibigan, bagong gadget, bagong lugar, kung saan ka mamamasyal. Lahat bago. Bakit? Hindi ka nga pwedeng masiyahan sa luma. Sabi ng Panginoon, kaya kasi kayo ganyan. Kasi umiigib kayo sa maling balon. Kaya sabi niya doon sa Samaritan woman, are you reading your Bible? Nagbabasa ba kayo Bible? Sabi ng babae, umiigib siya. Sabi ng Panginoon sa kanya, alam mo, pag uminom ka niyan, mauuhaw ka ulit. Kahit mag-asawa ka pa ng 6, kasi 5 na asawa niya 5 na naging asawa niya, di ba? Sabi ng Lord, kahit magpalit ka pa ng 6, 7, 8, 9 na asawa, mauuhaw ka ulit. Kasi hindi mo alam yung tubig na magbibigay sa iyo ng totoong satisfaction. At yon galing sa akin. Sabi ni Jesus, sabi ng babae, bigyan niyo po ako ng ganun tubig. Saan po ako makakakuha? Diba? Sabi niya, rivers of living water will flow from within you because you believe in the Lord. Because you found the right well. Hindi ka gagamit ng bagong timba. Yung iba kasi sa inyo, gumagamit ng bagong timba Palit ako na katong timba, ba't nauuhaw pa rin ako? Bagong boyfriend, palit. Bagong girlfriend, bagong bahay, bagong trabaho, ay di, wala, ma-effect. Kasi nga, kahit anong timba ang gamitin mo, mauuhaw ka pa rin. Kasi mali ang balon na iniigiban mo. Mali talaga. Kaya kita nyo, kahit ano gawin nyo, malungkot ka. Ako kahit konti pera, okay sa akin yan. May pera, walang pera, pareho lang yan. Bago damit, di bago. Okay lang yan. Merong may sakit, walang may sakit, okay lang yan. Ang daming problema, walang problema. May blessing, walang blessing, okay lang yan. Kasi alam ko kung saan ako iigib ng balon. Sa Panginoon lang talaga. Malulungkot lang kayo. Mapapagod lang kayo sa kaigib. Igib, wala rin, pagod pa rin kayo. You are trying so many things in your life to satisfy your thirst, but believe me, papagod ka lang. Kaya sabi ng Panginoon, huwag ka nang umigib sa ibang balon. Sa akin ka umigib. Believe in me. Pangatlo, food. Hindi ka pwedeng mabuhay ang walang pagkain beyond 50 days. Kasi kailangan natin ang energy. Alright? Kailangan natin ng energy. Hindi pwedeng walang pagkain. Pero sabi ni Lord, you cannot live by bread alone. Kaya sabi niya, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh which I will give for the life of the world. Ano yung tinapay? Yung Word of God, the bread of life. Ay nalungkot masyado ang Diyos nang pinapakain niya Israel sa wilderness. May bumabagsak na mana every day. Ayaw nila. Sabi nila, mana na naman. Para ngayon, Bible na naman. Ba tayong gagawin kundi mag-Bible, puro Bible. Wala tayong magagawa kasi you cannot live by bread alone. Kaya nalungkot ang Diyos.
Ayaw nila ng mana, ayaw nila ng bread from heaven. And sabi ni Jesus, I am the living bread that came down from heaven. Kaya ako tuwing umaga, hindi po ako kumakain sa umaga. Hanggang hindi ako nagbabasa, nagme-meditate, nagpe-pray, nag-worship. Kasi mas mahalaga sa akin ang Panginoon kaysa sa pagkain. Mas mahalaga yan. Hindi naman ako mamatay. Hindi naman ako mamatay kahit isang araw ako hindi kumain. Pero mahihirapan ako pag wala talaga ang salita ng Diyos. Mahirapan ako. Sabi ng Panginoon, rains will come, winds will beat your house, and floods will come, and your house will collapse. Babagsak talaga kayo. Dahil hindi nyo ginamit na pundasyon ang salita ng Diyos. And the last one, we need light. We need light. Pag dumilim sa daigdig, ng isang buwan, mamamatay na lahat. Mamatay ang halaman, mamatay ang lahat ng living creatures. Pag nawala ang araw. Hindi pwedeng walang araw, di ba? Kailangan natin yan eh. Yung araw sa ating existence. Ano sabi ni Lord? When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Kilala niyo ba si Jesus birang light ng buhay mo? O akala mo yung araw lang ang bumubuhay sa'yo? Kilala mo ba siya bilang bread of life? O kain ka lang ng kain? Kilala mo ba siya bilang living water? O umaasa ka lang sa mineral water? Ang sabi ng Panginoon, whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kahit saan kayo pumunta, hindi kayo maliligaw. Hindi kayo maliligaw. Kasi si Jesus ang nagliliwanag sa buhay mo. Kahit may araw sa langit, pag wala si Jesus, ang sabi, mangangapa ka sa dilim. Maliligaw ka talaga. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, sa pag-aaral natin ng Book of Romans, hindi lang po tayo nag-aaral. Hindi lang tayo nag-aaral dito. Ini-invite po kayo ng Panginoon. Ini-invite po talaga tayo na buksan ng puso at tanggapin ang source of life. Amen? Salamat. May mga first-timer po dito. Kung may first-timer, magpasalamat ka sa nag-imbita sa iyo. Kasi alam na nag-imbita sa iyo na kailangan mo na madinig ang message, the greatest message of all. Ito po yun. Pwede po ba mag-pray tayo? Yung muko tayo sandali, sabihin natin sabay-sabay, Panginoong Jesus. Salamat po na ikaw lang kailangan ko. Sapat ka sa aking buhay. Kung meron po dito may sakit, pwede ba sabihin mo, Panginoong Jesus, ang salita mo ay nagpapagaling. Pagalingin mo ang aking karamdaman. Dahil ang salita mo ay buhay. Ang salita mo ay makapangyarihan. Ito po ay tumatagos sa kasulok-sulukan ng aking pagkatao. Salamat sa healing. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, baguhin mo ang aking buhay. Gusto kong sumunod sa iyo. Available po ako. Gamitin mo ako. Salamat po sa iyong ginawa sa cross. Hindi ko kayang tumbasan yon. At sa araw ng buhay ko, bayaan mo na ako po ay sumunod sa iyo. Yung malapit na pagsunod. In Jesus' name, amen. I will pray. Father, salamat po sa congregation na ito that very clearly in the Bible that you are telling us that you love us so much. Salamat po sa napakalaki pag-ibig mo sa amin. Bayaan mo na ang pag-ibig na ito ang bumago po sa aming lahat. At sa gayon, mapalapit kami sa iyo at maglingkod sa kapwa. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.